Hello mga ka-baker! From today's video, I will share to you how to make a dinner roll. Okay, first you need to measure 3 tablespoons of evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. And also hot water, 3 tablespoons. Pag pinagsama, lukewarm. Maligamgam na po yan. Then after that, we will add 1/2 teaspoon white sugar. Okay, yan po yung food for the yeast, and also we add 1 1/4 teaspoon of instant yeast. Okay, then after that, 1 large egg. Ibibit lang po natin to ng very light. Okay, then after that, ihahalo po yan natin sa ating mixture ng yeast. So, ang ginagawa po natin ay yeast mixture. And then, magtitira po tayo ng mga 1 tablespoon, no? Para po sa ating egg wash mamaya. Okay? Bago natin isalang yung ating dinner roll. And also, ayan na, nahalo ko na. Lagyan po natin siya ng cling wrap, no? Para mag-bubbles po. So, yan po yung process na yan is nagpapabloom po tayo ng ating and set aside lang po natin ito. Then we will prepare the dry ingredient. Okay? So we need a bread flour po, which is 1 1/4 cup bread flour. And syempre isisip po natin yan. Okay, ready na po natin yung ating mixing bowl and also ating flour sifter. So 1 1/4 cup. Then after that, ang ating sugar, 1/4 cup of white sugar or granulated sugar. Okay. Then, a little bit of salt, 1/4 teaspoon of salt. Okay. Then, sip lang po natin, no? Para ma-make sure na wala pong masamang ibang ingredients dyan. Okay. Ayan. Okay. Then, kailangan po natin yan haluin, syempre. Okay, para mag-combine. And then, okay na po yung yeast natin. Nag-bubbles na po siya. Ibig sabihin, active na po siya. So, yung process na po yan is sponge dough method po yan. So, we need to bloom po yung ating yeast. Okay? And then, after that, ihalo natin sa ating dry ingredients. Okay, ngayon naman po, ayan, mamasahin ko na po siya to develop the gluten, which is present po sa ating flour. And ayan, napakabilis. As you see, meron na po siyang blister. Okay, tapos ko na siyang masahin. Siguro minasa ko siya mga 5 minutes. Okay. Siguro mga 3 minutes lang naman siguro. Okay. And ayan na. Nilagyan ko po siya ng lard, or pwede mo lagyan ng lard, butter, oil. Okay. So, or margarine. So, any fats po, no? Okay. Para mabilis po yung kanyang pag-double in size. Okay, so gusto po ng yeast natin na yung dim and also wet environment, no? Okay, so papahingahin lang po natin yung ating dough. We need to rest it. Babalikan po natin mamaya hanggang mag-double in size po siya. Ayan. So nitinakpan ko po ng towel. Then after siguro mga 30 minutes or 20 minutes, no? Okay, so nag-double in size na po siya. Ayan. So, proceed na po tayo sa punching down the dough. Okay, para ma-release po yung mga excess gases. Then after that, ayan. So, scaling na po tayo, no? So, i-divide ko lang po siya into 12 pieces. Then, ayan. Wala na masyadong pa-effect dyan. Inano ko lang siya. Binilog ko lang po talaga. So, simpleng monay lang po yan. Okay? So, ayan. Minekos-mekos ko na po ang pagbibilog. Okay. So, hindi pa sana yung aking kaliwang kamay. Pero, ayan. So, bilog lang po, no? So, tiyaga lang po. Dapat maganda po ang pagkakabilog. Kasi walang miracle na mangyayari na pangit yung bilog mo tapos pagkaluto is maganda. Alright. So, yan po is egg wash naman. So, I'll add lang po ng 1 tablespoon of milk. Okay? So, 1:1 lang po ang ratio, no? Kung gaano kadami yung iyong egg, ganun rin po karami yung iyong milk. Then, lalagay po yan natin sa ating dinner roll para po sa color niya, no? Mas appetizing po, no?
Okay? Yan po yung nakikita ninyo sa mona. Hindi po siya sunog, no? Nilagyan po talaga siya ng egg wash, no? To make it more appetizing para hindi po maputla. And, tadan! Ayan na po, no? Napaka-pretty ng ating dinner roll. Ayan. So, maganda po ang pagkakaluto. And, ayan naman ako, no? Gumawa rin ako ng cake for my next video. Okay? So, thank you so much. I hope na marami po kayong natutunan. Okay? God bless!